Mayong adlaw sa mga kapamilya, kapaglaom, kag kauturan sa tagsa-tagsal nyo ka mga distrito. Kag sa aton mga kabyanan nga sagwa sa pungsod Pilipinas, kung gabi dira sa inyo, mayong gabi. Kag sa bugos nga West Visayan Conference, marimis gid nga kaagahon o kon nga adlaw dira sa inyo. Sa sining Sabado, kaupo naton ang aton nga mabtikon kag ambungan nga publishing director sa West Visayan Conference, si Pastor Edwin Gonzaga. Amen. Thank you very much kapaglaom Pastor Sandy sang imong time nga gin tagaan mo ko sang tsansa nga maging kaupo naman sa sining pagpatpat sang aton nga leksyon this week. Kagkabay pa nga mabless kita sa sining adlaw sa aton nga pagtuon kag ang Ginoo gid amo ang magagiya sa aton. So tubtob sa mabatian sang amon nga tingog sang sining signal sang Hope Channel panay ang Gimaras, mayong adlaw, mayong gabi, mayong hapon sa tanan nga mga kauturan. Before kita mag-start, siguro Pastor Edwin, gusto ko lang manamyaw sa aton mga kauturan sa nagligad nga Miyerkules dito kita sa Martes, no? Dito kita sa Abiera, sa lubong sang isa naton kautod, retired judge Ernesto Estoya, sa bereaving family tungkol sa pagtiliwan silang pinalangga, kag sa makuturan naton, kag sa Abraham family, kag Mutya family, kami gisagyapon nagapangamuyo nga ang Ginoo magatag sa inyo sing paglaom dugang pagkamatutong sa pagalagad. Subong masato makuturan nga naga-follow sa kay Sister Bibi nga nagatag paniyapon samtang kita nagapauli dira sa Santa Rosa Church. Si Maninoy Michiram kag Maninay mayo adlaw dira sa inyo. Subong man sa kay Dr. Salieva sa tanan nga makuturan sa Antique, Capiz, Iloilo, Gimaras, kag bisan pa sa Aklan, mayad-ayad gid nga adlaw sa inyo. Ginatamyaw ko man ang aton nga mga pinalangga nga mga literature evangelist sa bugos nga West Visayan Conference. Dumdumon gid naton ang aton nga appointment. Mayara kita nga conference-wide fellowship. December 10 to 12 dito sa Puro Bariri sa aton Advent tours kag daw medyo tapos na dito ang aton mga project. So ginaagdagit ang tanan nga mga literature evangelist, publishing leaders nga mag-attend sa Senate tungod kay may ara kita nga mga guest talin sa division, our very own publishing director Pastor Ray Cabanyero kag ang iyang team dito, may duwa siya ka mga sekretaris nga magaupod kag araman si Pastor Isico, Pastor Pamisa, sa union, kag opor sa aton mga administrators, departmental directors nga magabuilugid sa sining program. Tamyaw ko man ang aton mga kauturan sa Damayan Church. Sa ilan ni Sister ni Ma'am Ferlin Lidesma, iban pa nga mga kauturan, no? Brother Lando, kag sa iban pa nga mga pamatanon nga hindi ko ma-mentionar. Sa aton mga pastors, of course, sa West Visayan Conference, maying adlaw sa inyo tanan. Kag sa aton mga bago na pilian mga opisyalis sa local churches naton, congratulations sa inyo. Kag sa wala gid na palad, sa gyapon padayon kita kay ang Ginoo gid naghatag sang maayo gid para sa aton. Okay, sa sining nga adlaw Pastor Edwin, sining nga Sabado, magatuon kita sa topiko Choose Life, pili ka sa kabuhi. Ang sentro sa atong nga pagtuon subong makita diri sa English sa Deuteronomy chapter 30 verse 19. Magabasa ako sa New King James Version. I call heaven and earth as witnesses today against you that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore choose life, that both you and your descendant may live. Ang pagtuon naton Pastor Edwin sa sining adlaw, sa sining nga Sabado, isa siya ka importante gid, labi na gid sa aton nga nakakita na nakapili na sang kamaturan. Ang aton subong mintinahon tanan lang ang napili naton nga kamaturan, ang napili naton nga desisyon
agod sa pag-alagad sa pagkamatutob sa Ginoo, tubtos sa pagbalis ng Ginoo, nga sa din dili kita failure. Gani padayon sa ginpili ninyo kag yadtong wala pa ginakapili, yadtong on the valley pa sa ilang pagpili, pangayo sa Ginoo sing kaalam, kalig-on nga tagaan kita sing gahom, Pastor Edwin, sa pagpili. Okay, so thank you Pastor Sandy, no? Pero before kita magapatpat sini, mga muyo kita, Okay, Pastor sige, Sandy. sige. No? Ginoong Diyos, yari kami agod sa paghatok-hatok sining mga pulong agod nga mangin kalanon espirituhanon sa amon mga pinalangga nga mga kauturan diri sa West Vision Conference kag sa iban pa nga mga lugar nga sa din maka-insyende sang inilonggo nga lingwahe. Kag o Dios, ako nagatuo nga ikaw gid magagamit sa abo ni Pastor Takapan sa siningat tion sa ngalan ni Jesus maluluwas. Amen. Okay. Choose life. Pasalamat kita, no. We are blessed as a human being, created beings ang Ginoo nga sa piyak sang aton nga Dios nga tama kaganam the God of all gods, the omnipotent God, but still He has given us freedom of choice. Pastor Edwin, amo na nga sining freedom of choice o galing kay iban na abusuhan siya nga sa din ang bisan pa dito nagsugod siya sa langit ang si Lucifer nga sa din ang freedom of choice ginatag sa iya as a free moral agent, ginabusuhan niya sobra-sobra ang iyang handom gani nadagdag sa o kon siya kadto diri sa kalibutan agod nga mangumid sang faith o kung nadangtan niya. Ang atong leksyon sa sini, Moses offered 2 pots to Israel. Okay. Dua ka mga dalanon ang gin-offer ni Moses para sa mga Israelinon. One leading to life, another one leading to death. Gani mga utod, nakita nato, no? Nga sa piyak sang pagtuga sang Ginoo sa ila, kag pagluwas sa ila, sa gyapon ang choices ara sila kay wala sila gingamit nga robot, wala sila gintuga nga robot, kundi nga masadin ma-exercise ang ilang pagpili. By the way, Pastor Edwin, ano ang importansya kag signifikante sa pagpili when it comes sa panahon sang sang judgment? Okay, thank you very much Pastor Sandy, no. Pero sa wala pa naton ina masabat, no. Talking about 2 pots, no. Si Sister Ellen White sa iyang libro nga Early Writings, no. Nga sa din ang mga matarong mga Christians nagalakat sa isa ka dalan, sa unhan mayara nga 2 ka dalan, no. Ang sa wala dako hapos agyan, no. Pero dito ang mga dalanon nga sa diin puwerte ang hinugyaw sa mga katawhan sa kinalipay, no. Kag sa tuo nga bahin isa ka makitid nga dalan pakadto sa langit nun nga puluyan, no. So sa punto Pastor Sandy nga ano gid bala ang aton nga pilian, no. Of course ini sa aton kapanahunan aton gid pilion ang insakto nga dalanon based sa balaan nga kasulatan, Pastor Sandy. Okay, thank you very much. Sa pamangkot ko na ano bala ang may gintagaan kita sang freedom of choice sa panahon sang judgment. Kung nga ang sa hindi mabutang sa italita lang aton God. Kay man kung gintuga niya kita as robot, daw computer, nga kung anong gininkod niya mong magawa, sa panahon sang judgment, may mo nga sa diin balikan siya ang kaaway, bisan pa ang mga fallen angels, magasiling siya, kung nga ang naluwas ang mga katawan, inatungod kay ginhimo mo sila nga robot. Naluwas kita mga utod, isa sa mga factor dira ang aton nga pagpili. Pero bisan pa ang pagpili naton Pastor Edwin sa gyapon mayara nga influence ang balaan nga espiritu. Kaya nga ang nagpili kita, nakabasa kita sang kamaturan. Nga ang nakabasa kita sa kamaturan, ina tungod kay ang Ginoo nagamit sang balang espiritu gud sa pag-inspire
sa paghatag sing kaalam sa aton mga writers sa Old Testament kag sa New Testament, agod nga sila makahatag sang kabubuton sang Ginoo, makasulat sang kabubuton sang Ginoo, ang will sang Ginoo, agod nga mabasahan sang tao, kag sa pagbasa sang tao, makapili kita sa kamaturan. May iba nagasiling nga kuno wala sang influence ang balaan nga espiritu sa ato nga choices. Of course, gitagaan kita freedom of choice. Sino nagatag? Ang Dios. Ang Biblia, kabsan ang Spirit of Prophecy, nagambal Pastor Edwin, nga bisan pang atong mga choices, may ara siyang influence. May pila ka mga writings si Ellen G. White nga nagambal ang Holy Spirit. Ang una bis, kung ang nagpili kita sing matarong, nagpili kita sang eksakto, ina tungod sang influence ng Holy Spirit sa aton mga biblical writers, agod sa paghatag sa aton sing kasanag, kag inang kasanag, kung ikaw isa ka logical nga being, isa ka tao nga maalam, makapili ka kung anong manami para sa imo. Gani, Pastor Edwin, sa sining nabali Moses, okay, pili ka mo. Mata sa paghimo sang maayo nga maluwa sa kaluwasan o kung sa pagpili sang hindi manami sa kalaglagan. Amo gani Pastor Sandy nga ginklaro gid sa aton nga leksyon nga si Adan kag si Eva samtang sila gin na padumala sang Garden sang Eden, may ara gid ang Ginoo nga isa sa mga iya ginbilin, no? Nya tanan no? Makaon nyo, pero may isa dira nga kakahoy, no? Sa pagkilala sang maayo kag malain nga hindi nyo na pagkanon, no? So kung kanon mo may kamatayon, no? Kung hindi padayon ang kabuhi, no? So in spite of the fact mga kaabyanan kag mga kauturan nga ila ginkaon, no? Ginkaon ni iba, no? Supposed to be pagkakita ni Adan nga na kita iya ang bunga sang kahoy ito, kay balo siya nga makasala gid sila, no? Pero ginkaon niya pa na nga supposed to be pwede pa siya tagaan sang another Eve, no? Nga ang Ginoo magyapon makakuha sang another ribs sa iyang lawas, agod nga i-create sang another Eve, pero mga kauturan tungod sa guro sa iyang pahigugma nag-upod siya, no? Sa pagkaon sini, yet mga kauturan ang Ginoo bisan pa sina nga mga wrong choices, Pastor Sandy, sa gihapon ang Ginoo naghimo sang butang nga sa diin sa gihapon ang iya mga katawan magabalik dira sa iya. Siguro ang iban magasiling ti basi kung wala na inform si Adam kag si Eve nga ang nagkaon sila sa apple. Actually, well-informed sila. Kung ang Spirit of Prophecy nagambal mga utod, mga kabyanan, well-informed sila. O galing kay ti wala pa rin mabaliin ni Idang kung ni Eve ang faith o kung ang matabo sa ila right after nga nagpakasala sila. Imagine, of all the fruits nga gintanom dito sa garden sang Eden, isa lang gid ang gin-prohibit sa ila. Ginatawag nga inang actually hindi ang base masiling kita ngayon ang apple subong nga nakita ginabaligya at tatlo siya sa merkado is a generic name sang fruit nga sa din wala ma-specify kung ano yung klase ng prutas pero generic name na lang ang apple. Kag dira nagapakita no nga sa din kag ang hindi pa abi basta-basta man nagnatintar Pastor Edwin. Isa pa ka of all the creatures sa mga beast dito sa Garden ng Eden, ang pinakamatahom gidya nga sapat amo ang manog ang nagpili. Imagine sang wala pang magpakasala si Adam kag si Eve, wala pag in-curse ining manog, sila nagalupad ini siya kag tama ka colorful sang iya nga panit, sang iya nga scales. Gani mangutod, hindi basta-basta ang gingamit sang kaway, hindi basta-basta nga prutas, hindi iya kay maaslom o kun malasay nga prutas o kun busilingon ining apple nga generic name nga ginhatag nga mangin prohibition para of all the fruits in the Garden of Eden, manami siya nga prutas. Kag ang manog nga pinakamatahom nga creatures, creeping creatures, nga gingamit sa kaway. Ti amo na Pastor Edwin, bisan pa sa aton nga panahon subong, hindi iya basta-basta ang tentasyon. Tama ka satel, kag tama ka tahom, hindi iya kay mapipityogen nga mga butang ang ginagamit sa kaaway. Tama gidya ka tahom kag attractive Pastor Edwin. Amo gani Pastor Sandy ba, bisan sa aton nga kapanahonan subong, ining balagi na dumili sa mga ginikanan,
Daw amugid ang nami nga himuon sa kabataan. Like ining drugs. No? Nabi tilaw-tilawat na. Inang sigarilyo. Ining kung ano madara nga mga hindi maayo sa lawas, nga ginadili sang mga ginikanan kag sang authorities. Amo pa ang gusto man sang tao sa sining kalibutan. Nga amo na nang mando sa Ginoo hindi kada. Pero kung gisa gusto gid ang tao Pastor San. Humanly speaking, kag psychologically speaking, Pastor Edwin, kung sa diin patga itong ginatago, amo tong ginausisa. Kung sa diin pa tong ginadili, amo tong ginakuha out of ginatawag curiosity. Kita mo mga kabataan naton pa sa rin, okay, hindi mo gid pagtandugan, hindi po gid pag-abrian ini nga kwarto. Di mo nga nag-create sang curiosity sa tao, anong ara dira? Ano ang ara dira nga hindi na patano, di mo nga lion sang bata. Tiyan mo na sa mga utod, no? May ara siya nga impact abi kung nagsiling ka hindi. Okay. Pero sa aton, klaro na, subong sa aton niya, tama kabletan, Pastor Edwin. Masiling nga, hindi ka magtandog sining bino. Nabala naton, kay may mga precedents na may nagkalatabo na, nga kung ala ka kainom sa bino, mayara nga health hazard sa imo. Magkaon ka sang ining mga matambok ng mga sapat, labi na gining ginadili sang Ginoo, mayara siya nga implication sa imo. Mapili ka pa. Amo na sa nga makita nato nga dito sa kay Adam kay Eve, of all the created ang tao amo siya ang gitagaan sang power of choice nga makapili kita. Mga sapat siya wala na Pastor Edwin, no? Wala na sila kay nga subordinate sila sa tao. Gani blessed kita as human nga sa diin gintagaan kita sang choices, tagaan kita sing deber, power to choose, tungod kay para inagyapon sa aton. Diri sa Monday na itong lesson, sa Tuesday, middle ground. Okay. Sino nag-stand as a middle ground, Pastor Edwin? Diri sa 1 John 5:12, he who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. No, Pastor Edwin, no? Okay. Ang pamangkot bala dere, is there what we call middle ground? May aragid bala ako na dere lang ko ya sa tunga-tunga, no? Sa tunga-tunga lang ko. Hindi lang ko sa sina, hindi man ako sa sina. So ano gid ang nagakaigo nga pilion, Pastor Santi? Neutral lang kita o kung we should really choose the right one. Katahom, no? Kung magpili ka diri sang middle ground, katulad na por sabihin nag-delete mo yung mga choices, ang imong decision, wala sang middle ground when it comes sa panahon sang judgment. Okay? Hukman ko diri ang nagimo, ang nagpili sang manami. Hukman ko diri ang nagpili sang hindi manami. Hagukman ko atong sa tunga-tunga. Duha lang ka choices ang ginpilian, Pastor Edwin, kung nga sa din wala sang kung middle ground, malaban-laban mga utod, o kung sa tunga ikaw, ara ikaw nagpili sa hindi manami. Kaya nga, ang pagpili ni mo nga hindi ka magpili, isa na nakapagpili nga hindi siya manami. Gani, ang kalibutan, subong grabe ang puwersa sang kalibutan, no? Siling ko kayo na gin-govern na sang kaaway ang kalibutan nga sa mga katawan sang Ginoo, tama siya kabaskog ang pressure sa paghimo sang pagpakasala tungod kay si Satan grabe alin sa pagkaon, sa ilimnon, sa mga kasadyahan, sa mga games naton, sa aton bisan sa pag-eskwela, bisan pa sa aton nga panimalay, grabe dira ang influensya sang kaaway, Pastor Edwin. Amo gani nga sa din siling sang Ginoo, choose kung may mo, grabe persistent, Pastor Edwin, ang desire sang Ginoo. Kung may mo, choose life. No? Choose life mo sa atong nga teksto. Okay, amo gani Pastor Sandy. Nga siling sang isa ka statement nga neutral people kuno are prepared to hell. So sa ato pa mga kauturan, aton gidya pilion ang insakto nga banas. Kag ining insakto nga banas, amo ning gidasiling sa ni Saint John nga nagsiling, I am the way, the truth, and the life. Isa lang kaalagyan ang insakto, kundi ang alagyan nga nagatudlo sa kay Ginoong Jesucristo. Okay. Pastor, Muna ganun dire sa ato, sa two options lang ginatag sa Ginoo eh. Siling dire sa Deuteronomy 30 verse 15, see, I have set before you today life and good,
death and evil. Kung maghimo ka sa manami, life. Kung maghimo ka sa hindi manami, kamatayon. Wala na sang gray area. Gani, pero ang Ginoo sa gyapon sila, that I command you today to love the Lord your God, to walk in His ways, and to keep His commandments, His statutes, and His judgment, that you may live. It's an imperative command. Halin sa Ginoo, nga kung may mo bantayan tagin ang iyang mga palatukuran, ang iyang mga sugo, amo na nga itong atapis ang last Sabbath, kag ang tanan nga para sa kayon, amo na gintagaan kita sa Ginoo, Pastor Edwin, sang advance information, kag klaro nga kamaturan, nga kung magpili kita sing eksakto, ara dira ang manami nga blessings, kabuhi gid, Pastor Edwin, kabuhi gid. Huh? Amo ka ni Pastor San nga kanami gid maghampang gid man sa nga diri sa kalibutan, no. Ilabi na gid ang mga butang nga ari sa kalibutan, no. Kung kisa daw bisan ara sa church, no. Nga daw kung ikaw naanad ka sa Facebook, kag ang church mismo may ara man nga butang ta, may ara ang church man sang gitawag signal, kung kisa ang imo nga cellphone instead nga Bible nagakadto sa Facebook. Tungod sa inclination sang pressure sang ginatawag kalibutan, Pastor Sandy, instead nga kita maga-focus sa aton nga panghuna-una sa pagsimba sa Ginoo. Amot may mga panahon din man, Pastor Sandy, sa aton mga abi sa imo kaugalingon kag sa iban nga mga kauturan man nga imo na obserbahan. Amo na sa no nga ang tama abi kasatil man sa ang aton mga laptops, ang aton nga cellphones, ang aton mga gadgets, kung nga ang bis nga Bible may ara naga-pop up dira, nakita yaman kung anong masami nato nga mga choices mong bisan pa sa atong pagtanaw, Pastor Edwin. Masilis lang nga ang nag-pop up ni diri. Tungod kay nabasahan niya sang Facebook o kung sang internet, kung anong permi ang choices nga ginimo mo, anong choices nga ginimo. Tiyan mo na gani nga sa sini nga panago, no, bisan pa ang ining mga virtual wisdom na sense nila how much more si Satan. Nabalaan ni Satan subong okay, Pastor Edwin daw kaloyaon mo siguro daw prutas mo. Pagka prutas ang kaloyaon mo, siguro basi adlaw nga sa bro gagi ka sa merkado kataw sang mga kuano sang durian, no. Ti dira kay goon, hindi man abi magamit ang kaaway, Pastor Edwin, kundi ni mo na weakness. Ang tentasyon sa aton is our very weaknesses. Amo to Pastor Sandy nga ang isa ka speaker ga speak siya divine worship. Ti kay may signal. Ti kay ang iyang inclination niya sa pornography. Ha? Why sa kay balo nga samtang naghambal siya nag-pop up dito sa sa screen ang mga porno, kita mo na amo na mga kauturan kung ang aton mga choices sa kalibutan, delikado gid kaga mabutang ta sa alang-alang. Tiyan mo na ako, Pastor Edwin, no, sa kalabalan nga ginagugol ko na parte sa psychology nga subject. Nag-aabot sa ako ng mga messages, nag-aabot ra ang kanday mga psychologists naton nga gatag sila sang info. Tungod kita na aton nga kwan blang aton nga handom, atong passion naton, dira sila gasol. Tiyan mo na sa Satan nga matuod si Satan, hindi siya makabasa sa aton nga mind, pero he is the greatest psychologist, Pastor. Pila, imagine more than 6,000 years. Pila ka PhD in psychology, tanan nga branches ang psychology nakuha ni si Tanon how nga madirel niya ang pagtuo. Gani mga utod, mga kabyanan. Subong yung nga panagon, tama gadya ka tricky, tama ka bright Satan. The only solution nga sa diin nga malikawan naton siya is mag-cling kita, palapit kita sa aton great shepherd, si Ginoong Hesus, nga siya amo siya magadepende sa aton. Sila niya, choose life, sa gyapon persistent, I command you today to love the Lord your God. Tungod nga ang magduwa-duwa pa kita, Pastor Edwin, nga mayara iya constant ang power sa Ginoo, pinagi sa iyang balaan nga espiritu nga nagaprotect kag nagahatag sa aton nga power. Nga ang maglaylop kita, nga ang makasala pa kita, tungod kita mismo, Pastor Edwin, ang may diferensya. Tama na, Pastor Santino. Kahit duwa malang gid ka option ang aton piliun sa sini kalibutan mo. If either dito ka sa yawa o kung sa Ginoo ka, no? So amo na bala nga ining mga butang sa sining kalibutan, mga tentasyon,
Daw gastruggle man kita sina, no? Ako, ikaw, mga utod, may mga struggles in life. So ining at para lang naton ini makabot ang ginatawag kahimpitan, no? Kahimpitan kay ti karon ara kita sa process ang ginatawag sanctification process mo, no? May ginatawag ups and downs. Why kita gapati ang daw sang inang perfect gid ba lang ako kay may time kun kisa nga sa aton nga paghambal kun kisa makasala kita, no? So pero sa gihapon let us choose the way of Christ mga kauturan samtang kita nag-alagad sa iya kag nagahulat sa iya ikaduha nga pagkari. Amen. Out of these choices gin-offer Pastor Edwin sang Ginoo sa aton, may guarantee siya an easy choice. There is chapter 30 verse 11. For this commandment which I command you today is not too mysterious for you. Hindi sa tinago sa aton, nor is it far off, just beyond our reach. Nga madabot naton Pastor Edwin, in order to make conscious decisions, we should understand the consequence of each option. Therefore, God explained, the consequences of obeying Him is disobeying Him to Israel. Natabo sa Israel. Gani, mga utod, ano bala binagbinago nato subong kung magpakasala ako subong sa din ako makadto? Ano ang matabo sa ako nung pakasala ako? Tama ka klaro, bisan pa bata gamay, makahimo sang manami nga desisyon kung siya prayerful sang Ginoo. Hindi na kailangan sang tama gikakaalam Pastor Edwin mag-eskwela ka theology, mag-doctor of theology ka para makahimo sang eksakto nga desisyon. It's a practical act nga mahimo naton nga pinagi sa kay man basin kita mahapos lang magpili. Tama biya ka budlay Pastor Edwin? Tama ka budlay. It takes power nga sa din makapili sa eksakto. Bisan sa magpray ka sa kagaon, Ginoo, buligi ako karon nga hindi ako magpakasala. Mura kinahanglan may discipline sa imong sacrifice and discipline nga kinahanglan sa imong nga prayer Pastor Edwin. Ginoo, give me the power bisan sa akon sa driving Pastor Edwin. Ginoo, bulig ako nga hindi ako hindi ako mairita rabi kung gina-overtake ko kag kinahanglan mag-humble ako. Pero gisa kung pressured ka man sa pressured ka man sa imong appointment, aragin nag-abot, nag-take advantage sa po sa setup. Pero kinahanglan, we need discipline every moment, every minute, every second sa atong life. We need the power of the Holy Spirit. Practically, agod nga ma-surmount, ma-overcome naton ang aton nga weaknesses nga sa diin dira nagapamentaha sa setan. It's an easy choice tungod kay ara si Ginoong Hesus, Pastor Edwin. Okay, talking of easy choice sa pasosan, no? Amo ni isagid sa mga sa depende kung kisa ani sa aton nga personality ba, no? Para sa akon koleriko, no? Pakita ko sa isa ka butang to, kung nanamian ko baklon ko dayon, no? So amo na mga kauturan bisan sa aton nga choices sa pagbakal, no? For example, may ara kita nga isa ka pastor nga way pagid siya katilaw sang salakyan, gin-offeran siya sang van, no? Pero hindi kin man tanto ka mahal, pero kung imo talupang doon, kung ang naka-itsindi nga mekaniko, barato lang gid sa kay nga aman. Igo ya bakal sini, ang sa dalawang gri tata na. Kita mo, amo na kun kisa bisan sa aton nga pagbakal mga kauturan, aton itugyan sa Ginoo. Inibala nga sa lakyan okay ni, no? So hindi ka mag-desisyon dayon. Kay basikon may ara pa nga mas barato. Tama. So amo ni ang tendency sa mga may mga personality sa giyatawag choleric, sanguine, no? Kay very impulsive ni sila nga buyer mga kauturan, no? Pero pras kadto kami dito sa may Thailand, pamakal kami sa mga kun ano na nga mga balaklon. Abi bayo. Dari dumani mo barato na gid. Pag abot gito sa unhan gali mas barato bagit. Kita mo na, no? Amo na nga pero gintagaan kita sa Ginoo sang easy choices. Mahimo lang nato na kung kita maka-discern na kita kung kita naangkla gid sa Ginoo mga kauturan. Gusto ko lang i-clarify ang paradoxical statement ginbuyan ko Pastor Edwin Boss wala nagkasinanto. Siling ko, it's hard to decide. It's hard to choose life. Kaya nga, kung wala ang Holy Spirit, siya mo mabudlay gid na siya mga utod. Mabudlay gid. Kailangan
empowered kagid sang Holy Spirit nga ang imong mga choices hindi siya makontaminate sang dagta sing sala agud nga sa diin makapili ka sa eksakto. It's an easy choice kay ara na it's a guarantee ginhatag sang Ginoo tungod ara sa kun makasala gid man kita, Pastor Edwin, He is very much willing to forgive us, to give us power. Batakon niya kita liwat mo na gani sa 1 John 1:9. If we confess our sins, He is just and faithful to forgive us. Bisan ano ka pa kamalain, gani mga utod. It's an easy choice nga magpalapit kita kag magpili sang matarong. Pwede man nagali Pastor Sandy nga ining topic ta, choices about sa marriage. Kay damo sa mga broken marriages, tungod nakita nila gwapo, may sarang, kag way siya kay balo nga ang ideal sa gali hindi amo, no? Kay nakita ilang ang outward appearance Pastor San. Tungod kay gwapa, kag gwapo, way kag balo gali ito. Hoy pag upod nyo gali adik li. Kay kundi na problema ka. So that's why sa aton nga mga pamatanon nga naga-contemplate for marriage, pangamuyo gid kamo sa Ginoo. Agud tagaan kamo sing asang mahapos nga choices sa inyong married life. Okay, thank you no na kunaton about sa married life. Subong nga panagon nabi kay kung basahon ni mo dira messages to young people, labi ni sa matanon subong. Ang kaaway ginapagwapa kag ginapagwapo nilang mga outsiders mong parang matra ka. May migo ako Pastor Edwin sang college. Nya Sandy, daw wala ko hindi ko kursunada mga Adventista, mga simple, hindi ko kursunada. Gusto ko ng mga earrings, nang may nagabadlak-badlak sila nga liog. Amo na iya choice. Wow, sila ko amo na ang kaaway naghatag sang kwan sa iya. Nga sa din ma-attract sa tagagwa. Di amo nang ginagamit sang kaaway sa mong gani. We need spiritual discernment. Agud nga sa din ang atong mga choices well guided. Okay, there is a final decision mga utod. Deuteronomy chapter 8 verse 19. Then it shall be, if you by any means forget the Lord your God, and follow other gods, and serve them, and worship them, I testify against you this day that you shall surely perish. Oh? Mismo ang Ginoo gidya testify nga mawala ka kung hindi natong pagpilion ang Dios, kung hindi natong pagpilion ang gisakto, kung hindi natong pagpilion ang matarong, mawala gid kita mga utod. Pero sa gyapon kung nakapili kita siling ko kay ina, kung nakapili kita sang nagliligad ka subong, hindi pa uli panahon, we still have a provision nga sa diin ang Ginoo ara pa siya naga-interested, ara siya sa the most holy place si Jesus Christ as our defending attorney. Nga sa diin aton nga advocate, nga sa diin siya pangamuyo man sa God the Father nga matagaan kita sing manami nga pagpili labi na gid sa pagkamatarong. Okay, Pastor Edwin, amo gani diri sa sining nga panag-on, no? Worship is the key in the great controversy. Amo na sa anin sa final nga kwan nga issue, no? Nga sa panahon nga sa magapili kita kay kon ang spirit of prophecy pa nagambal, ang isa sa mga last nga issue amo siya ang worship, no? Worship. Tama. Gani bisan sa aton nga base masiling kita nga nag-worship ako sa iban nga mga iglesia, hindi man literally amo na ang ambal diri ang imo nga ginatawag nga loyalty, sense of loyalty. Bisan pa nga hindi ka sa acto worship kung naga-idolize ikaw sining mga butang kag na-deviate ang imo nga pagtuo sa Ginoo sa isa ka butang nga gindumalaan o kung ginhugakom sang kaaway, sa gyapon is an issue para sa aton Pastor Edwin. At tama gina Pastor Sandy kay nga man kadumdum ako ba ang 12 spies nga manug-enter na sila dito sa Canaan gid padala, no? Ti ang 10 spies nagadala sila yasing mga negative nga mga news, negative nga mga report. Ining si Caleb naman kag si Joshua very positive, no? And just imagine, no, makita ko, no, nga nagsiling si Joshua. Yeah, but as for me and my house, we will serve the Lord. Bahala ka mo daya. Basta ang ako niya panimalay, ara langit sa Ginoo. That's why mga kauturan, no, ang pinakagid importante gid ang aton family, no, siguruhon gid naton ngang aton panimalay ara gid permi sa Ginoo. Paano? Kinahanglan sa morning and evening worship ara gid sila. Pukawon naton sila kung nagakatulog.
Ha? Hindi ta magsiling nga bata pa na hindi anay pagpa-worshipon. No. Ang bata nga gamay, ha? Actually nakahibalo na siya kag kun sige-sigihon mo nga siya ipa-attend sang worship, no? Mabutang na sa iya nga pahunaw-una nga hindi na gid siya magbiya sa Ginoo. So, as for me and my house, siling ni Joshua, we will serve the Lord. Amo nang pinakadako nga desisyon. Tagaan ko lang sa emphasis, Pastor Edwin, ang dire sa ikaduwa nga paragraph. Okay. Worship is more than bowing before an image. Accepting the authority of people above God is also a matter of worship. Okay. This will happen in the end time when the image of the beast will impose an authoritative mark against the law of God. Okay. Hindi na ito malipod, hindi na ito manigar mga utod, mga abyan, kag mga kapamilya o kung kapaglaom. Nga ari na kita, we are about to face sa sini nga problema nga aton pag-aabuta, nga aton pag-atubangon. However, this decision is not reserved to that moment. Basi mas lang kita, Pastor Edwin, nga mag-abot abi ng panahon nga papilion na kita sa pagpili either Sabbath or Sunday. Ako gid pag-resolve sa Ginoo. Pero panumdum mo naton, ini nga issue hindi sa unan pa, kundi subong. Kung anong mga practices nimo, kung na-use ikaw sa pag-compromise ang imong Sabbath, kung na-use ikaw sa pagpakasala, sa pag-hindi paghatag sang taas nga regard sa Ten Commandments, it's an easy for you nga magpili sang sapat, sang patin sang sapat, inatungod kay wala na sang dako nga isyo, tungod kay subong pa lang nagakabuhi ka na sa patin sang sapat. Kani mga utod, hindi na ito pagulaton ang buwas, o kung ang dako nga event nga sa magpili kita, subong pa lang nagapractice kita sang pagpili nga manami nga sa din, hindi kita malinlang sang kaaway. We must make the decision between worshiping God or living with Him every day. Kung nagakabuhi kita, kada adlaw, upod si Satan bala, o kung upod sa kay Ginoong Hesus. That's why, Pastor San, nga as member of the Seventh-day Adventist Church, kinahanglan masteron gid naton ni ang aton nga 28 fundamental beliefs. Ara na dira mga kauturan, amo ning ginatawag right way. Hindi na kita mag-deviate sa sina nga mga doctrines kay nga aman. Ara na kumpleto na, no? Kumpleto. Although nga medyo sa church naga ginamo may pagbinahin-bahin, pero kita na founded sa kamatuoran, no? Sa gihapon magalakit kita nga nagakaigo sa dalanon sa pagpakamatarong. Are pa kita ginatawag, hindi kita charge triumphant, pasumong pastor, charge militant kita, nagapakig-away kita, even our very own self, our very own weaknesses. Diri sila nagsilin sila G.Watt sa Selected Messages, Book 1, Chapter 10, page 96. Every soul has a heaven to win. Kada tao ko, no, may ara kitang dagon nga amo ang langit, amo nang pinakadalagon naton. And a hell to shun, kag kalayo nga pagalikawan, Pastor Edwin. When the cases of all are judged, not one will have an excuse. Not one will need to have perished. It was left to their own choice who should be their prince, Christ or Satan. Tungod klaro na ara na bastante na kita sa Biblia, bastante na kita sa Spirit of Prophecy, bastante kita sa malagay sa mga pastors, sa mga wali, sa mga elders, sa atong mga evangelists, revivalists. Mawala pagani kita mga utod is our own choice, our own volition, nga sa din hindi na masiling ang Ginoo, it's unfair. Masiling ka sana all maluwas, pero it's your choice kung di ka maluwas. Tungod ikaw ang naghimo sina, it's your own decision. All the help Christ received, every man may receive in the great trial. The cross stands as a pledge that not one need be lost. That abundant help is provided for every soul. Ang cross ng Ginoong ara sa plastar mga utod, mga abyan, parang hindi kita mawala. Pero kita disregard nato ng cross. We choose the evil ways than the good ways. Very subtle gid mga kauturan ang mga strategies ang kaaway sa sini nga kapanahonan. That's why ang mga choices gid nga aton paghimuan is so important sa aton kabuhi, no? So may possibility nga magsayop kita sa aton mga choices kung hindi kita founded
sa balaan nga espiritu, no? Sa truth o kung sa kamaturan, no? Siling ni Mrs. White niya sa testimonies niya, only those who have fortified their minds with the truths of the Bible will be able to stand in the last days conflict. Ang Step to Christ, chapter 5, nagambal Pastor Ruden katom. The power of choice God has given to man, it is theirs to exercise. Kailangan na ikabuhi ginaton mo to ng power of choice. You cannot change your heart. You cannot change yourself to give to God its affection. Hindi kita makailis, Ginoo, mailis lang galing ko, ma-decide ako sa matarong sang eksakto para buwas. It's God that helps, empowers you to decide what is good and what is good. You can give Him your will. He will then work in you to will and to the accord in to do according to His good pleasures. Kataom, Pastor Edwin, ganing ato mga choices, ang aton nga mga pagpili, dapat ara na klaro na sa gining Hesus, hindi kita pagbayan, ang aton nga pagpili dapat ayon gisa iyang kabubuton, Pastor Edwin. Last parting words, Pastor Edwin. Okay, thank you very much mga kauturan, no? Katahom sa atong eleksyon na Pastor Santi. Nga sa diin kita may ara kita ginatagaan sing choice sa Ginoo, no? Pagpili, no? Balad na nagid ang iya sa Ginoo nga kun aton sundon hindi gid kita masandan. Kaya ara kita sa dalanon sa pagpakamatarong, no? Ang aton nga himuon sa sining tion nga kita magapili gid sang nagakaigo nga dalanon, no? Kag ining dalanon mga kauturan wala na sing iba na liwan kundi ang dalanon ni Ginoong Jesucristo. Okay, by all means choose life. If we choose life, there is Christ and there is eternal life. May the Lord bless us. Amen. Magapangamuyo kita. Makagagawam namon nga Dios sa sining adlaw kami gid na bless sining nga pagtuon. Kabay sa gyapon Ginoo ini makabulig sa mga kutor makaabyanan sa pagpili sang mainalamon nga sa diin pinaagi sa gahom sang balaan nga espiritu makapili kami o Dios sinang kabuhing walay katapusan. Bendisyon ni amon makaabyanan nga ara pa sa valley of decision, valley of their choices. Tagahay sila sing kaalam, tagahay sila sing gahom subong ikaw nagpromesa. Kag sa amon tanan kabay pa nga mahimo namon ang eksakto nga pagpili sa pakadto sa kabuhi. Ginapangayon namon sa ngalan ng Ginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you very much.